Hello mga ka-hustler! Happy morning, happy afternoon, and happy evening sa lahat ng mga viewers natin all over the world. Welcome again sa another video today sa ating pong YouTube channel, and medyo matagal-tagal na hindi po tayo nakapag-upload ng mga videos at hindi po tayo nakapagbigay ng mga idea, learnings, lesson, motivation sa ating pong YouTube channel kasi na-busy po tayo. So kung mapapansin nyo guys, yung mukha ko right now medyo nangitim at umitim. Kasi guys, nagkaroon kami ng sunod-sunod na outing, na banding sa labas kasama yung community, yung mga leaders natin. So nagkaroon tayo ng banding and outing sa beach sa Batangas, kaya medyo nasunog yung mukha natin. But anyway guys, again, thank you so much sa lahat ng followers natin, subscriber and viewers all over the Philippines, all over the world. Thank you so much sa pagtangkilik ng ating pong YouTube channel, and thank you kasi unti-unting nag-grow yung ating YouTube channel, and ayun nga, kailangan ko talagang mag-upload araw-araw para laging mag-pop up, laging mag-notify sa mga subscriber natin. And syempre, ang pinaka-goal talaga natin guys is marami tayong matulungan through this video, mabigyan ng tulong yung ating kapwa Pilipino, lumakas yung loob, maging matatag sa buhay, and syempre maging successful. And right now, ang pag-uusapan po natin ay trending. Ang pag-uusapan natin ay talaga ito yung usap-usapan ng buong sambayan ng Pilipino. Mapa YouTube, mapa TikTok, mapa Reels, mapa Instagram, or kahit anong social media account, talagang ito ay pinag-uusapan at talagang ito lagi laman ng balita. So actually guys, sa pag-uusapan natin ay Dominic and Bea breakup. So ang sakit, no? Nag-break sila Dominic at saka Bea, and hindi natin akalain na darating dun sa point. Halos lahat ng sambayan ng Pilipino ay nabigla sa breakup na nangyari po sa relationship ni Bea at saka ni Dominic. So ngayon, hindi po yun yung ating pag-uusapan. Hindi po tayo magmamarites dun po sa breakup ni Dominic at Bea, kasi actually patapos na yun na late na po tayo. So anyway, ang pag-uusapan natin is 5 lesson on Dominic and Bea breakup. So ano yung 5 lesson na makukuha natin sa nangyaring breakup dito kay Dominic at sa kay Bea? So number 1, good communication. Sa relationship, napaka-importante ng tinatawag na communication. Kasi kapag hindi maganda yung communication nyo sa isa't isa, iyan yung nagiging way bakit hindi nagkakaroon ng maayos na pagsasama ang magkarelasyon. Kaya nga sa mga may jowa dyan, sa may mga karelasyon, napaka-importante na talagang meron kayong magandang komunikasyon sa bawat isa. Lalo na yung mga tinatawag natin na long distance relationship, di ba? Dapat kayo yung pinaka maganda yung communication sa isa't isa. And syempre hindi lang, even yung magkasama na, kailangan nagko-communicate kayo sa isa't isa. Hindi ibig sabihin na magkasama kayo, hindi nyo na kailangan ng tinatawag niya communication. So kailangan po itong communication para hindi po magkaroon ng tinatawag na misunderstanding. Kasi nagkakaroon ng misunderstanding kasi nga hindi okay yung communication nila sa isa't isa. So, ano yung point ko? Kailangan meron kayong tinatawag na agreement, meron kayong tinatawag na covenant, kasunduan ng karelasyon mo. Ano yung gusto niya? Ano yung ayaw niya? Ano yung nagpapasaya sa kanya? Or ano ba yung rules nyo bilang magkarelasyon. So, kailangan nagko-communicate kayo sa bagay na yan. And yun nga yung nangyari kay Bea at saka kay Dominic doon sa prenup. Ayan. So, medyo nabubulol tayo. Doon po nagkaroon ng tinatawag na issue. Tama? So, hindi na natin hahalongkatin yun. So, ang pinaka reason is poor communication. Hindi lang sila nagkaroon ng tinatawag na maayos na pag-communicate, pag-uusap sa bagay na yun. Kaya napaka-importante mga ka-hustler, kung may karelasyon ka, kailangan nag-uusap kayo ng maayos. Kailangan meron kayong good communication. And isa yan sa nagiging way bakit nagkakaroon ng breakup, hindi nagkakaintindihan kasi
hindi maayos yung pakikipag-communicate sa isa't isa. And number 2 lesson na matututunan natin, acceptance. So since ayun na nga, 'di ba? Nangyari na, hindi na nagkaintindihan, nag-break up na, naghiwalay na yung dalawang magkarelasyon. So ano yung pinaka number 2 na lesson na dapat natin matutunan doon? Acceptance. Kailangan mo na tanggapin. Nangyari na siya. So, kailangan mo mag-move on at the best way para makapag-move on ka sa life mo, para makontinue mo yung buhay mo, you need to accept. Kailangan tanggapin mo na yun na yung nangyari, yun na yung naganap, kailangan mo na lang tanggapin. Kaysa naman magmukmuk ka, kaysa naman umiyak ka, magtago ka sa kwarto mo, wala pa rin naman talagang mangyayari. Kaya, ka-hustler, tanggapin mo na lang. Kung sino man po dito yung nakaka-experience ng breakup, hindi lang sa sa relationship mo, sa jowa mo, may iba't ibang klase ng heartbreak, di ba? Sakit sa puso, breakup. So, kailangan mo lang tanggapin sa buhay mo kung ano yung nangyari at kung ano yung naganap. The moment na natanggap mo yan, mas mabilis kang maka-move on, mas mabilis kang maka-usad. Kasi lagi yung tandaan, all things na nangyayari sa buhay natin, sa life mo, sa buhay ko, sa buhay natin lahat, minsan sa unang approach, medyo hindi mo maiintindihan. Ang gulo, bakit nangyari to? Bakit ganito? Bakit ako pa? Bakit sa akin pa? Pero for me, merong lesson, may purpose bakit nangyari sa'yo yan. And along the way, maiintindihan mo, ito pala yung purpose, ito pala yung dahilan kung bakit nangyari sa akin yung breakup na to, bakit nangyari sa akin yung moment na to, yung situation na to. So, i-reveal naman sa iyo yung reason bakit nangyari yan. So, number 2 na lesson na kailangan natin matutunan sa breakup ni Doms at saka ni Bea is yung tinatawag na acceptance. Tanggapin mo na lang. Ganun talaga yung life. Tama? Ganun talaga. Kailangan mo lang tanggapin yung katotohanan. And number 3, be financially free. So, ito guys, masakit, di ba? Pag breakup, talagang iiyak ka, diba? Malulungkot ka, normal siya. And hindi mo naman pwedeng sabihin na hindi ako iiyak or hindi ako masasaktan. Tao tayo, makaka-experience tayo ng pain, makaka-experience tayo ng sakit. Pero, okay, masarap masaktan kapag ikaw ay successful. Diba? Masarap masaktan, masarap maiwan, or masarap umiyak kapag nandun ka sa dream car mo. Masarap ma-break up kapag nandun ka sa dream house mo. Masarap umiyak kasi break up, di ba? Nag-break ka ng jowa mo pero nandun ka sa Singapore, nag-vacation, nandun ka sa Korea, sa Japan. So, magagawa mo kapag ikaw ay financially free. So, kaya nga sa mga magkarelasyon dyan at sa papasok sa relationship, ang pinaka number 1 na i-goal mo bago ka pumasok sa relationship ay magsipag ka muna. Mag-ipon ka muna ng maraming pera. Magkaroon ka ng tinatawag na savings na malaki. Kasi masarap umiyak sa sariling sasakyan kaysa naman umiyak ka sa tricycle, kaysa naman umiyak ka sa jeep. Diba mas maganda umiiyak ka dun sa dream car mo, diba? Kasi naghiwalay ka ng jowa nyo. So, pili ka lang ng sakit na gusto mo. Yung nasasaktan ka pero marami kang pera, yung nasasaktan ka pero kaya mo bumili ng LV na bag, nasasaktan ka pero kaya mo mag-travel sa Singapore, diba? Pag nasaktan ka, may heartbreak, edi vacation ka, punta ka ng Singapore, punta ka ng Japan, punta ka ng Korea. Tama? So, ganun kaganda kapag ikaw po ay financially free. Kaya sa mga kabataan dyan, unahin mo munang magsipag sa buhay, unahin mo munang maging successful, unahin mo munang magpayaman. Kasi para pag dumating man sa iyo yung heartbreak, di ba, iniwan ka ng jowa mo, hindi, masaya pa rin yung buhay. Kasi, ano tawag dyan magagamit mo yung pera mo para makalimutan mo yung mga nangyari. Tama? So, yun, isa sa pinaka dapat nating matutunan. Kasi tingnan nyo naman si Bea, di ba? Sobrang yaman, bilyonaryo. O kahit na ganun nangyari sa kanya, umiiyak siya sa mansion niya. Tama? Umiiyak siya sa ano tawag dyan? Sa farm niya. Di ba? Laki ng farm ni Bea Alonzo. So, pili ka ng sakit. Di ba?
pili ka ng heartbreak. Anong klaseng heartbreak? Di ba kaysa naman ma-heartbreak ka tapos sa loob ng tricycle. Maganda ma-heartbreak yung umiiyak ka sa loob ng sports car mo, sa loob ng dream car mo. Alright? So yan yung pangatlo, financially free. And then pang-apat, time heals one. So lahat ng sugat, lahat ng sakit, lahat ng hapdi ay hihilom. Hihilom yan, matatapos yan, lahat ng hapdi, sakit, puot, sakit sa dibdib, time comes, mahihil lahat yan. Magagamot lahat yan. Pero sabi ko nga, time comes. So, ibig sabihin, it takes time para mag-heal siya. And isa sa makakapag-heal dyan is yung tinatawag na community. So, hanap ka ng community, yung dapat nalilibang ka, dapat may kausap ka, dapat may ginagawa kang iba para hindi ka lagi nakafocus doon sa nangyari sa buhay mo. Para ma-divert yung mind mo, yung emotion mo. So, para hindi nakafocus lagi doon sa breakup or nangyari sa'yo na pangit or hindi maganda. Para hindi ka malugmok sa buhay. So, kailangan ma-divert mo yung mind mo, yung emotion mo sa ibang bagay. So, hanap ka ng ibang way. Pwede ka magpapayat, pwede kang mag-exercise, pwede kang pumunta sa ibang bansa, diba? Experience mo kung ano yung culture doon. So, para makalimutan mo yung nangyari. And last, number 5, forgiveness. Siyempre, hindi ka nagkaintindihan, nag-away kayo, ayun na nga yung nangyari, nag-break up na. So, next na gagawin mo pa din is yung forgiveness. So, tao lang din yun, nagkamali. Diba? So, patawarin mo. Diba? Ganun lang naman eh. Kung si Jesus Christ nga, di ba, ang ating Panginoon, kahit tayo makasalanan, kahit na ikaw ay may maling ginagawa, so, sabi nga, God's loves you. So, mahal ka pa rin ni God. So, pinatawad ka pa rin kahit na ikaw ay punong-puno ng kasalanan. So, syempre, bilang isang tao, kailangan din natin matutunan yung tinatawag na pagpapatawad. Forgiveness. Isa yan sa panglimang natutunan natin sa Beas and Dominic breakup. So again guys, yun lang. Thank you so much sa lahat ng mga viewers natin all over the world. And I hope meron kang natutunan sa breakup ni Bea. Hindi yung wala ka lang natutunan, di ba? Nakipag-chismis ka lang. So again, ulitin ko, number 1, good communication. Number 2, acceptance. Number 3, financially free. Number 4, time heals wound. Number 5, forgiveness. Again, mga ka-hustler, thank you so much. Don't forget to subscribe my YouTube channel and i-share nyo na din yung link para marami tayong matulungan at makapanood ng video natin. Thank you so much. Bye-bye!